So whenever we come together and open the Word of God, I feel like we are all having to stand before the throne of God and we wait to hear from heaven. So we will open our Bible in Hosea chapter 6, verse 6. I don't know if you have this by heart. This will be the first verse we will look at, Hosea chapter 6, verse 6. And then the second verses, we will look at Romans chapter 1, verses 19 to 20. So yan yung tatlong verses nating pag-aaralan ngayon. Sino dito yung nanonood ng Avatar movie? Maganda yung movie na yan, di ba? Meron tayong katagayan, yung parang verse na sinasabi ng bida dyan eh. Yung kapag nagkakaintindihan na sila, sasabihin ng isang avatar, yung bang mga taga Pandora, sasabihin niya dun sa, yung bang taga Earth, yung pumunta sa Pandora, nag-avatar siya, di ba? Halimbawa si Jake Sully. Dun sa pelikula ha, kinukwento ko lang yung story. And then yung taga Pandora, pag naintindihan na nung avatar, si Jake, nagkakaintindihan na sila na, nagigets na niya yung light dun sa Pandora, sabihin nung taga Pandora na, now you see me or I see you, and then yung naka-avatar, finally sasabihin nila dun sa native, dun sa Pandora na yon, sasabihin, I see you. I see you. So we will try to understand God this way because there is a big difference every time we are sitting here and then we are learning from Pastor Mike or from anyone who speak. You are learning about God. Like yung mga avatar, they are learning about Pandora. But the moment yung avatar na yon nag-live dun sa mismong lugar ng mga natives at nakita niya yung kung ano talaga yung reality ng lugar, then they say, now I see you, or I see you. Yun ang ating pag-aaralan. Yan yung sinabi ni Job sa Job chapter 42, verse 5. Kung natatandaan niyo yung kwento ni Job, di ba? Ang taong ito ay nawalan ng lahat-lahat sa buhay niya. Yung mga anak namatay. Napakayaman niya, nawala lahat ng kayamanan. Napakatindi nung nangyari sa kanya. Dahil nagkaroon pa siya ng napakasakit, yung sakit na kinakadirihan ba? Yung mga tao nanditiri sa kanya, puno-puno siya ng mga parang boils, tapos kumakatas-katas pa. Sa time na yun, yung mga kaibigan niya, sinisisi siya, baka meron siyang ginawang hindi tama. Yan ang dahilan ng iyong nangyayari sa iyo. Tapos, nagkakaroon siya ng tanong sa isip niya kung bakit sa kanya dumating yung napakatinding pagsubok na yung kahirapan na yan na walang sino mang nabubuhay sa mundo ang gusto magkaroon ng ganitong katinding pangyayari sa buhay niya. Namatay lahat ng anak, yung asawa niya, sabi sa kanya, i-curse mo na ang Diyos mo, tingnan mo naman yung itsura mo, pinanditiriyan ka na, wala nang ibig lumapit sa'yo. Gusto na niya na magtanong sa Diyos. And sa puso ni Job, na hindi niya sinasabi, nagkakaroon na siya ng unti-unting pagtatanong kung bakit nangyari sa katulad niya ang nangyari sa kanya. At sa verse 38 to 42 po ng aklat na to, makita natin ang isang napakagandang pag-uusap ni Job at ng Panginoon mismo. Ito yung isang napakagandang pangyayari sa kanya. Na nung nagganap sa kanya to, nagkaroon siya ng chance na makausap ang Diyos. God Himself came to where He is. And He talked to Job and explained everything from creation up to the time dun sa nangyayari sa kanya. It is the three most beautiful chapters in the Bible I have ever read. It is something na nakaka-ground sa akin kapag nagkakaroon akong doubts, pagka nagkakaroon ako ng mga parang mga questions, I go back to these three chapters and I watch what God told him. You know kung paano daw niya nilikha yung mundo, hinang niya yung mundo natin kinakalagyan sa wala.
the earth house upon nothing, and how He created each of the animals, and how He created everything. And yung mga details, yung scientific na detalye ng bawat animals, nakakatuwa na pakinggan yung kanyang mga pag-explain kay Job. But Job replied to God. And this is what I'm trying to give to you as well. Kasi dapat maintindihan natin si Lord the way Job understood Him. Para yung faith natin mag-make sense. Hindi imahinasyon. Hindi yung parang tuwing Sunday lang na faith. Yung faith mo, magkakaroon ng meaning sa'yo. Ano ba talaga itong inuupuan ko every Sunday na to? Ano ba itong pinapakinggan ko? Doon sa verse 5, Job said, after talking to God, he said, he will put his hand on his mouth. He has no right to speak to God because he said, I have heard you only by the hearing of my ear. Naririnig lang kita. People talk about you. I hear about you. But now, my eyes see you. Ano kaya ang ibig sabihin nito? My eyes sees you. There is something very deep about the knowledge of God na minsan, hindi natin alam. Dadating ka sa punto na 30 taong ka ng Kristiyano, hindi ka pa dumadating dito. Kaya ayoko dumating kayo sa point na 40 taon kayong uupo dyan, ay hindi nyo pa masasabing, my own eyes have seen God. Because faith is seeing God this way. Faith is actually not an imagination of your mind. Faith is a real thing. It is alive because God has uttered it in your heart when you believe. So what is happening to us kapag nauna yung tradisyon? Yung pagkakilala mo sa Diyos ay yung narinig mo sa pastor, sa pari, narinig mo sa sinabi na kung sino-sino nagsulat ng libro, nagpasa ka ng nagpasa, tinuro sa Bible school, nagpunta ka. Anong malaking difference ng knowledge of God na gusto ng Panginoon na alam mo? Tingnan natin sa Hosea chapter 6, verse 6. Alam niyo yung book ng Hosea, chapter 6. Itong propeta na to, masyado siyang naghihintay dun sa araw na ang Panginoon ay ma-re-reveal sa kanya. So dyan sa chapter 6, sabi niya ay naghihintay siya dun sa araw na yun. Come, sabi niya dun sa mga tao, let us return to the Lord. Let us return to the Lord and so He can heal us. So sinasabi niya yung tungkol sa revival. And then dun sa verse 6, nung aklat na yan, Hosea 6 verse 6, ang sabi niya yung kanyang wish, yung wish ni Lord. Ano daw yung gusto ng Panginoon sa atin? Ang sabi niya dyan ay malinaw na malinaw. Hindi daw niya gusto yung sacrifice. Ang gusto daw niya ay yung knowledge of God. Ang sabi niya dyan, yung hinahanap niya sa atin ay yung purity ng heart na galing sa knowledge of God. Kaysa daw sa burnt offerings. Yung bang mga Israelita, naging traditional, yung parang tayo, attend lang ng church pag Sunday, automatic sa isip. Minsan mindless pa yan. Alam na nung paa mo, punta ka na lang sa church. Ganyan yung tradisyon eh. Nakita niyo ba yung mga nagbabasa ng pasyon? Tingnan niyo silang mabuti. Panoorin niyo yung mga kumikilos ng dahil sa tradisyon. Wala na yung puso dyan. Yung bibig na lang nagsasalita dyan. So walang pinag-iba ang mga Israelita sa time na yan. Kaya pinapaliwanag dyan ng propeta. Yung nagsalita ang Diyos dyan, na katulad din ng sinabi ni Jesus, nung nasa templo siya, nakita niya yung mga tao na excited pumunta sa templo at sila ay maghahain ng mga handog nila according dun sa mga ritual na natutuhan nila mula pa kay Moses, napakatagal na panahon. Yung mga tao nabuhay sa tradisyon. So, ang akala nila, kilala nila ang Diyos. Talagang hain-hain sila, nag-iikapon sila. Bawat mga kinita nila, dadali nila sa templo. Lagi silang nagpa-fasting. Hindi sila kakain, Friday. Hanggang Saturday yan. Wednesday ulit, hindi na naman sila kakain. Tradition na nila yan. Ang galing nila dyan. Parang silang
outside, perfect Christian. So pag tinignan mo ngayon, mga banal lahat ang itsura nyo eh. Kala ko talaga, sasabihin ko, wow, perfect Christian. Pero hindi yan ang tingin ng Panginoon sa atin. Kasi inuusisa niya po ang puso natin at tinuturuan niya tayo na saliksikin din natin. Kasi baka naman yung sarili natin puso, nadadahya tayo. So, ang sabi ng Panginoon, si Jesus, these people, talking about like us, pumupunta dun sa templo, puri ng puri, with all their might, lakas ng boses, na pagkanta, pagpuri. Sabi ni Lord Jesus sa kanila, these people honor me with their lips, but their heart is far away from me. So, tatandaan po natin na napakahalaga sa ating buhay na makarating tayo sa pagkakilala sa Panginoon na katulad ng sinasabi ni Job, na dati naririnig lang kita, sinasabi ka ni Pastor. Pero ngayon, yung sarili kong mata ay nakita kita. Ano kaya ang ibig sabihin nito? Ang sabi rin po sa Hosea 6, verse 6, sabi ni Lord, hindi ko gusto yung inyong mga pahandog-handog. I wish that my people know me. At alam niyo po ba na yan ang pundasyon ng ating pananampalataya? Ang sabi po ng Panginoon sa Proverbs, sabi po niya, the fear of God is the beginning of wisdom. And the knowledge of God, understanding. Kung paano ka mamuhay sa mundong ito. Yan po ang secret ng lahat. Success sa buhay, pagyaman, you name it. That's the only secret in living this life, is to have the fear of God in your heart. And after that, the knowledge of God. And then you will have understanding. Ano po ang ibig sabihin? Manalalim po ang ibig sabihin yan. Punta naman po tayo sa Romans 1, chapter 19 to 20. Sa Romans 1, 19 to 20, ito pong si Paul, na isang apostol, isa po siyang matalinong abogado. Napakatalino po yan. Ito pong buong Romans, para kang nasa courtroom. Pag binasa mo yan, para kang nakikinig sa isang abogado. Napakaganda po ng pagkasulat ng aklat na yan. Diyan pa lang po sa unang chapter. Sa verses 19 to 20 lang tayo magko-concentrate dahil ito po ay isang very basic ng pagkakilala sa Diyos. Kakalimutan nyo po muna yung mga natutuhan nyo sa mga pagpunta nyo sa church. At yung pagpunta mo sa Sunday school nung maliit ka. Ilagay muna sa isang tabi. Ito lang muna ang titingnan natin at asikasuhin natin kung nakilala ba natin ang Diyos dito sa dalawang part na to, verse 19 po. Ano po ang sabi dyan ni Apostle Paul na kinasihan ng banal na Espiritu? Parang sinasabi rin ng Diyos sa atin na since the beginning daw po ay nilagay na ng Diyos ang pagkakilala sa Kanya, wala daw excuse. Yan yung parang pagtuturo ni Paul na walang taong tatayo sa harap ng Diyos one day at magkakaroon ng excuse. Kahit nakatira pa po sa tribo, doon sa kalagitnaan ng gubat, yung wala pong mga tao. Wala po silang excuse. Bakit po kaya? Sinabi dyan sa Romans 1, 19 to 20, na walang excuse ang bawat tao pagharap sa Panginoon kung bakit hindi sila dumating dun sa pagkakilala sa Diyos. Sa verse 19 po, ano po sinasabi dyan? Mula daw po dun sa beginning ay nilagay na daw po ni Lord, He put this in their consciousness, Sa bawat tao po na nabubuhay, alam po nila na merong something inside na nag-uudyok sa'yo na ni Diyos. Walang tao po na hindi nakakaramdam yan. Yan po ay itinatak ng Diyos sa atin. At paano daw po natin unang-unang makikilala ang Panginoon? Sa verse 20.
From the beginning daw po, from the time na create na niya, ang lahat ng nakikita natin, all of the work of His hands. Ano po ang sabi niya? Yung pong kanyang attributes, yung kanyang mga katangian, kung sino siya, ang eternal power niya, kung paano niya tayo ginawa, ay very clearly daw po na madidiscern sa pamamagitan ng lahat ng kanyang nilikha. Ibig sabihin po, yung kanyang mga ginawa, lahat ng nakikita natin ay magtuturo sa atin at magpapakilala sa atin sa Panginoon. Alam niyo po, si Satanas, ay kilala niyo naman na galit sa Diyos. Matagal na niyang hinahadlangan tayo na makilala ang Diyos. Alam niyo po, ang una niyang ginawa ay hadlangan ang tao na magkaroon ng panahon dyan sa kalikasan. Nakikita niyo po ba kung gaano po niya tayo ginawang busy sa ating buhay? Nawalan ka ng time na umupo sa tabing ilog at masdan mo yung bundok at magmasid ka sa dagat. Alam niyo po ba kung bakit the minute na nagpunta kayo sa dagat, the minute na naglakad kayo sa gubat, ay parang mayroong kapayapaan biglang dumadating sa inyo, hindi niyo maipaliwanag? Sa bawat oras na nandyan po kayo sa kalikasan, yung pong kaluluwa niyo ang natatouch dyan. Yung nature speaks to your soul because it directly tells you who God is. Yan po ang meaning ng Romans 1:19 to 20. So, mga kapatid, kailan po ang last time na kayo po ay nagmuni-muni diyan po sa kalikasan? Naminasdan niyo po kung paano ginawa ng Diyos itong suha o ang itong kung anong puno o dahon. Tingnan niyo po yung pong mga bata, yung natural na nilagay ng Diyos sa mga bata na curiosity. Bakit nilagyan ng Diyos yan ng ganyang klaseng curiosity? At purity of heart, yung mga bata, ang unang-unang representasyon ng holiness of God. Yung purity, yung the minute na lumabas yan, tingnan niyo yung mukha ng baby, yung pagkalabas na pagkalabas po. Gusto niyo po bang makita ang innocence, yung purity, yung mukha ng Diyos? Yung pinaka-close po dyan ay yung baby na kalalabas at natulog for the first time. Masdan niyo po mabuti ang power ng innocence. Yan po ang pinagsisimulan natin lahat. Kung hindi niyo po binabalikan yan, nami-miss niyo po ang pagkakilala sa Panginoong Diyos ng malaki. Yang pagmamasid po, na katulad ng bata sa lahat ng gawa ng Diyos sa paligid, ay isang way na kailangan nating gawin para makilala ang Diyos beyond the traditions of men. Lahat na po ng umpisa yung sa church, yan po muna, sabi ko, tabi muna ha, mamaya pupunta tayo dyan. Pero tingnan po natin yung isang bagay na ngayon parang hindi nyo na ginagawa. Gano'n kayo ka-busy? Pag-gising nyo pa lang. Nung po ako'y maliit, nung siguro mga elementary ko, meron po sa amin likuran tanaw na tanaw yung bundok ng Sierra Madre. At ako po ay mahilig pong doon ako magbabasa ng Bible at ako'y titingin doon sa bundok. Hindi ko alam kung anong ginagawa sa akin ng mga natututuhan kong gawin. Pero natatandaan ko kung paano po ako kinakausap ng Panginoon sa pamamagitan lang ng mga nakasanayan kong kaugalian na yan. Bawat umaga po, maaga po akong gumising, maliit pa lang ako, natututuhan ko yung disiplina ng pagising ng umaga dahil ako po ay nagkakaroon ng uhaw na alamin at kilalanin itong Diyos na to. Magmamatsyag ako ng mga gagamba, gumagawa ng mga sapot. At ako po'y namamangha. Hanggang ngayon namamangha po ako. Hanggang ngayon sa edad ko po na to, pinagmamatsyagan ko po itong mga langgam. Sabihin ko pa nga sa nanay ko nung kadarating ko lang galing UK, sabi ko, tingnan mo yung langgam mo. Tapos, kung mga 15 minutes, nagtataka sa akin. Basta,
panoorin natin kung paano hakutin yung kanilang nabiktimang langaw. Laki, kasi liit na langgam. Langaw itong nakuha nila, laki-laki. Tapos pinapanood namin yan kung paano yung mga langgam kaliit-liit, di ba? May isip. Halin-hinan. Pagkatapos ng group na to, ibibigay sa next group yung biktima nilang malaking bangaw. Dadalhin nila dun sa tumpok ng parang buhangin na ipunan nila ng pagkain para nun sa tag-ulan o sa wala silang chance na lumabas at kumuha, nag-imbak sila dyan. Di ba sabi po ni King Solomon, tularan ng mga langgam, di ba? Dahil sila, pagka maraming pagkain, impok yan, hindi sila one day millionaire. Matalino, nag-iipon. Kung yun yung napakaliit po na langgam, tingnan niyo kung paano ginawa ng Panginoon yan. How God made this tiny creature. Alam niyo po ba yung mga beetles, yung pong mga insekto na nasa disyerto na napakaliliit ha? Alam niyo po ba kung saan sila kumukuha ng direksyon? Nanonood po ba kayong Discovery Channel? Alam niyo po ba ang navigation nila? Hindi sa computer. Galaxy! Intindihin niyo pong mabuti kung paano nangyayari yan. Isang malaking galaxy, titignan nila yan, alam nilang sundan niya kung saan sila pupunta. Sa disyerto, alam nila, daan nila. Doon pa sa galaxy, napakalayo po ng kalawakan. Paano po nangyayari yan? Sa isip nitong maliliit na insektong ito. Isipin niyo pong mabuti, yung Panginoon at anong sinasabi po ng mga nakikita natin dyan sa paligid tungkol sa Kanya dahil ang sabi po dyan malinaw na malinaw yung lahat ng ginawa ng Kanyang kamay. Yan po ay nagtuturo sa inyo kung sino po ang Diyos. Baka naman po yan palang na-miss nyo. Yan po ang pundasyon. Alam niyo po kung bakit. Si David po, tuwing siya po ay magdideklara doon sa mga kaaway niya na inaapi siya, gusto siyang patayin si Haring David sa Bible. Sasabihin lang niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. Yan po hindi niya sinabi para lang maging tula o magandang pakinggan. Yan po ay diniklara ni David kasi totoo niyang kilala na ang Diyos na panggagalingan ng tulong niya ay may likha ng langit at lupa. Anong ibig sabihin po niya? Sabi nga po ni Lord, the earth is the Lord's and the fullness thereof. Everything that's in it is mine, says the Lord. Ngayon, kayo, abot ang kanta niyo dito na kayo ay super puri sa Panginoon. Pag-uwing bahay, wala lang pera bukas, hindi na makatutong gagawin. Nagpapanik na. Kakakanta lang yan nung linggo na the Lord is great, amazing, nothing is impossible, may kanta pang ganyan, di ba? Tapos pag uwi, ganun na lang kung mag-alala. Wala lang makakain bukas. Kilala mo ba ang Diyos pag ganyan ka? Malaking insulto yan. Itong si David, pag sinabi niya, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth, haharapin niyan yung lahat ng gulayat na gustong pumatay sa kanya. Dahil my help comes from the Lord, ang ibig pong sabihin, kilala niya po ang Diyos na buhay. Kilala po ang ibig sabihin, hindi po yung kwentong barbero, na nakinig po lang siya dun sa kinwento ni Pastor Mike nung linggo at nawala na sa kabilang tenga. Kilala ko ang Diyos ko, ang ibig po sabihin niyan, yung po tinuro ni Pastor Mike, na ang Diyos walang imposible, ang Diyos ay sumasagot sa dasal. Pag uwi niyo po, magdadasal kayo. I-test niyo po yan. Yan po ay gustong-gusto ng Panginoon para makilala niyo siya. Testing ninyo. Prove me. Yan na, di ba sabi ni Lord yan? Subukan niyo ako. Bakit gusto ng Panginoon yan? Alam niyo po ba na ang pinakamatinding kasalanan na magdadala sa tao sa impyerno? Pakinggan niyo po mabuti. Hindi po yung pumatay sila ng tao. Hindi po yung nangalon niya. Hindi po yung mga kasalanan. Mag-isip kayo na napakatitinding kasalanan. Mga nagalit, nagselos, nag-anakaw. Mas matindi po dyan
ang kasalanan ng unbelief. Yan lang po. Ang pinakamatindi yung tatandaan, yung unbelief. Bakit po? At bakit gustong-gusto ng Diyos yung taong malaki ang tiwala sa Kanya? Bakit po? Yan lang po ang isang bagay sa puso mo na nakakapag-honor sa lumikha sa'yo. Kilala mo siya. Kilala mo siya. Ganito lang po yan eh. Di ba po naiinis yung girlfriend nyo kapag may ginawa siya, tapos nagduda kayo sa kanyang aksyon, tapos mahal naman eh, para mo naman ako di kilala yan eh. Nasasabi niyo ba yan minsan? Di ba nakakainis yan? Nakakainsulto yan eh. Ang tagal niyo na magkasama, hindi ka pa kilala, yung ganyan ba? Di ba gusto mo kilala ka nung mahal mo? At yan naman ang dahilan, kaya naman nandun ka sa Misamis Oriental, sugurin mo yung nagustuhan mo dito sa Cagayan de Oro, kahit 5 oras ka pang mag-travel, taga Cebu ka, sige yung manliligaw, puntahan, kahit dumaan pa yan sa Bagyo, sa Baha, sige punta, bakit? Gusto mong makilala. Gusto mong makilala yung mahal mo. Eh ngayon naman, 1 minuto ka lang magbasa ng Biblia. Sasabihin mo sa akin, gusto mo makilala ang Diyos. Eh, inaalikabok yung Biblia dyan sa iyong cabinet. Tapos sasabihin mo, gusto kong makilala ang Diyos. Ano ba naman yung, na yan? Total opposite po yan. Hindi niyo po ginagawa yung sinasabi niyo. Gusto mo makilala ang Diyos, eh yung 1 minutong pagbabasa ng Bible, eh parang napakalaking abala eh sa'yo. Di nyo magawa. Tapos kayo gusto nyo kumanta dito. Sasabihin sa inyo, kailangan nyo magbasa ng devotion nyo dahil ipasa nyo bilang pag-prove ng inyong pag-commit sa inyong gusto nyo. You delight to serve God and be used by you. Eh, pag-devotion lang, hindi nga dapat requirement yan eh. Given yan eh. Meron ba namang nagmamahal sa Panginoon na ayaw magbasa ng Biblia? Alam nyo ba sa bawat pagbuklat nito ng Biblia, ay nabubuksan ang mata niyo. Lalaki ang Panginoon sa'yo. At the more nabubuksan mo yan, at maririnig mo ang boses ng Panginoon na buksan yung mata mo, makikita mo siya. Ito, babasahin nyo. Ako kasi pag nagbabasa, hindi ako nagbabasa. Nanunood ako. Pinapanood ko si Jesus. Ini-imagine ko kung paano niya pinakain yung 5,000 tao. Ini-imagine ko paano niya hinawakan yung may keto. Kung paano niya binuksan yung mata nung bulag. Hindi ko lang basta binasa, nagmamadali ako kasi meron ng notification sa phone ko, kailangan ko nang basahin yun, baka mamiss ko yung balita kay Vice Ganda. Ano ba yan? Mga kapatid, ito po ang time na kailangan nating ma-realize kung anong ginagawa ni Satan sa atin. The knowledge of God, alam niyo po ba? Abot ang puso niyo dyan sa pangarap niyo sa buhay, mga estudyante na punong-puno ng kabisihan sa mga tungkol sa school. Nagdaan po ako lahat dyan eh. Isa lang po ang sikreto ng success. Know your God lang po. Everything else will come to you. More and beyond what you imagine. Hindi niyo po mapapantayan. Hindi niyo po matatawaran ang kayang gawin ng Panginoong Diyos sa buhay niyo. But first, know your God. And it doesn't mean you go to Bible school to know this God. It means to know God here. Experience po. Yung po bang nagdasal kayo, desperado sa pangangailangan. At alam nyo kinabukasan, ang Diyos na buhay, binuksan ng langit para sa inyo. Yung po bang alam nyo, narinig ng Diyos yung dasal nyo. Alam nyo na wala pong katulad yung experience na yan eh. Alam nyo po ba ako pag nagdasal ng mga matitinding dasal ha? Kasi malaki yung Diyos ko. Biruin nyo, may-ari ng langit at lupa. Ano ba naman ang limit niya? Walang limit ang Diyos ko. Ano ba kakatakot ko sa kahit anong katatakutan? Walang makakatakot sa akin. Bakit? My help comes from the Lord, the maker of heaven and earth.
Tuwing magdadasal ako, sasagot ang Panginoon ng talaga namang super, wow! Yung iba nagdasal, nalimutan, nagdasal. Nung dumating yung sagot. Alam niyo po ba, ang pinakamaganda sa answered prayer ay hindi yung dumating yung kotse mong pinalalakin eh. Kung yan ang pinagdasal mo. I hope hindi Nakakalimutan mo yung answer na yan na pray. Ang nakikita mo, dapat ito. Yung Diyos. Yung Diyos na nasa langit, na invisible. Narinig ako. Nalimutan mo na yung dinasal mo. Ang mahalaga sa'yo, narinig ako ng Diyos. Narinig ako ng Diyos. Binuksan niya yung langit. Narinig niya ako. Narinig niya yung dasal ng puso ko. Narinig niya. Alam niyo ba yung ibig sabihin ng God heard me? Your own eyes is seeing God. Alam niyo po ba na yan ang kayamanan na walang perang makakabili? Kahit 1 trilyon, hindi kayang bayaran yan ni Bill Gates. Wala sila yan. Mas mayaman po kayo dyan. Kahit kay Elon Musk, kay Jeff Bezos, sino ba bang pinakamayaman sa buong mundo? Mag-isip kayo. Wala na pong yayamang tao sa isang tao na merong something that money cannot buy. At yan po ang meron tayo eh. No man can exceed my treasure, my wealth, because I have something that money cannot buy. And that is the same to you. At I want you to know po, na yung pong Diyos na buhay, na pag nagdasal kayo at kayo desperado, wala nang ibang way, kupot na kayo. Nagdasal kayo, sinagot kayo ng langit, nabuksan ng langit, sinagot ang dasal nyo. Alam nyo po ba yan, Diyos na yan na dinadasalan nyo? Yan din po yung Diyos na binabasa nyo sa Bible eh. Yung po ba naghati ng dagat, nung istak na istak yung Israelita? Sino ba dito yung kahit na napaka-powerful na tao'y makakapaghati ng kahit na ilog man lang? Yan po yung Diyos yung dinadasalan. Yan po yung Diyos na kinakantahan nyo. Yung Diyos na pinahinto yung araw. Kasi kailangang manalo nila Joshua doon sa kwento na yun. Yan po yung Diyos na nagtuyo. All of a sudden, ng River Jordan, kailangan tumawid ng kanyang mga tao eh. He will defy all scientific rules. Walang imposible sa Diyos na yan. Yan yung Diyos na nagbukas ng mata ng bulag. Yan yung Diyos na nagpakain ng 5,000 mula sa iilang tinapay at isda. Yan ang Diyos na buhay na ibinitin ang buong mundo binitin sa wala. Mga kapatid, ang napakalaking insulto sa Diyos ay yung kayo'y abot ang duda nyo. Nagdadoubt kayo sa kakayahan niya. Konting problema, hindi kayo magkanta-tuto ng panig dyan. Malaking insulto po yan. Mas matinding unbelief po yan, na yan po ay matindi pa sa pumapatay ng tao na kasalanan. Hindi po nag-o-honor sa Diyos yung pag-aalala nyo. Kaya sinabi nga po ni Lord, ni Jesus mismo, madagdagan mo ba yung buhok mo pag nag-alala ka? Magbabago ba yung problema mo pagka ikaw ay nag-worry? Ang madadagdag sa'yo, puting buhok, kunot dito. Yan ang madadagdag sa'yo. Papangit ang itsura mo. Yan ang mangyayari sa mga nag-aalala eh. At ang isang reason ng nag-aalala, they do not know their God. Ayan po. Dapat po sa atin, napakalaki ng problema nyo. Pasan nyo ang buong mundo. Di nyo na alam kung saan kayo tatakbo. Tapos nakita ng kapitbahay, aba, si Kumari. Pasan na niya ang buong mundo, pero ang mukha, punong-puno ng kapayapaan, nakangiti pa. Lumalakad parang sa alapaan. Hindi ko maintindihan ano kayang meron si Kumari. Nawala ako wala lang akong pagkain bukas, wala lang pan-tuition yung anak ko eh. Parang pasan ko na yung buong mundo, hindi ko na alam gagawin ko. Si Kumari nga, namatayan pa ng asawa eh. Pero, hindi ko intindihan anong meron siya. Alam niyo po ba na yan na nakakapagdala sa mga tao sa Panginoon? Yung nakikita
nakikita nila sa inyo na meron kayong Diyos na buhay. Hindi yung katulad nyo rin sila na pinupurso yung pinupurso nila. Sa kandara pa sila na maging sikat, maging successful, magkakotse. Ganun din kayo, sa kandara pa kayong hanapin lahat yung mga hinahanap ng mga tungkol dito sa mundo. Wala kayong pinag-iba. Alalang-alala sila kasi nawalan sila ng makakain, nawalan sila ng trabaho, di na nila alam gagawin na. Ganun din kayo eh. Wala rin pinag-iba eh. Paano naman ako maniniwala sa Diyos mo niya? Eh, mas malala ka bang magburi sa akin eh. Paano ko sasabihin, I want your God, I want to know your God. I want to have what you have. How can you expect people to want our God? Nakikita niyo po ba yung epekto pag hindi niyo kilala ang Panginoon? Hindi lang po yung kayo mismo ay halos powerless. Kung hindi hinahadlangan niyo pa po, yung mga tao na pwede po magtakbo sa Diyos at manampalataya sa Kanya dahil sa buhay niyo. Yung nakikita sa inyo ang makakahadlang sa kanila. Alam niyo po yung kwento na ito pong si Jesus ay sinusundan ng maraming tao. Eh di sikat na siya. Napakarami pong sumusunod sa Kanya, nakikinig sa Kanya. Hindi po ibig sabihin nun mga totoong naniniwala yung mga tao na yun. Kaya lumingon si Jesus at tinanong sa kanya, mga disipulo, ano ang sinasabi ng mga tao tungkol sa akin? Eh di ngayon sumagot ang mga disipulo, ang sabi sa kanya, Panginoon, sabi po nila, kayo daw ang Misaya, kayo daw ang pinadala ng Diyos sa atin na propeta. Sabi ng iba, propeta raw po kayo. Yan naman ang sabi ni Jesus sa kanila. Sa mga sumusunod sa Kanya. Dahil maaaring nandito ka lang, nakikigaya ka lang sa mga tao. Umupo ka, nakiupo ka. Pwede namang nandito ka dahil pinilit ka ng nanay mo, obligado kang nandito. Pwede nandito ka kasi gusto mo sikat ka eh, tutugtog ka dito, so requirement. Kailangan lagi ka nasa activities sa church, sige, upo ka rin yan kasi motibo mo yun. Napakarami pong motibo na lantad sa Panginoon. Alam mo na Jesus yan. Nilingon niya yung mga tao, napakarami sumusunod sa Kanya, abot ang kanta doon, papuri sa Kanya. Tinanong niya yung mga disipulong malapit sa Kanya. Tinanong, how about you? Who do you think that I am? Alam niyo po ba na yung tanong na yan na itatanong sa inyo? Yan lang po ang sasagutin niyo at yan na po ang magdidesisyon pag kayo namatay kung saan kayo pupunta. To you who is Jesus. Alam niyo, napakarami pong tao sa buong mundo, nakilala naman po yung si Jesus. Wala namang hindi nakakakilala kay Jesus. Eh, every passion nga, di ba, mahal na araw, nakikita ba sa television yan eh, nasa krus yung Jesus. Alam niyo po ba na yung mga tao, nagtatry magpakabait kahit walang Jesus, pwede rin po yan. Diyan po sa West, yung mga tao, gusto nila completely alisin ang Diyos sa, sa society. Pero sabi nila, pwede namang maging mabuti ka, kahit walang Diyos. Yan po lahat kasi nungalingan po ni Satanas. Yan pong lahat na yan ay dinidiscount po yung napakahalagang tanong na dapat mong sagutin. Gaano mo kakilala ang Diyos? Sino sa'yo? Si Jesus. Yan po ay bago kayo umuwi, ay sagutin niyo po sa inyo pong mga puso. Pag di niyo po yan nasasagot, ay matindi pong problema ang inyong hinaharap. Huwag po kayong matutulog na hindi niyo po nasasagot yan ng matino. To you who is Jesus, who do you think that I am? O tingnan po natin ang sagot. Kung gusto niyo pong makita yan sa Biblia Mateo, chapter 16, verse 16. Yan yun po ang, kung nagsusulat kayo, ilagay niyo po sa inyong sulatin. Ang gusto ko pong makita niyo rito ay yung pong sinabi ni Peter. Dahil ang sabi po ni Peter dyan kay Jesus, how about you, di ba? To you who is Jesus? Sumagot si Peter. Alam niyo naman si Peter, di ba? Napaka talagang confident dyan eh. Laging alam ang sagot niyan eh. Pero sa time na to, na-impress. Si Jesus na-impress, ang sabi po ni Peter, you are the Christ, the Son of the living God. Yan po hindi deklarasyon ni Peter na para matuwa ka at ma-amaze. Yan po ay isang bagay na dapat mong pag-isipan. Bakit ang sagot ni Jesus sa kanya ay, Peter, son of Jonah.
Peter, hindi yan ni-reveal sa'yo ng flesh and blood. Kung hindi ni-reveal sa'yo yan ng Ama sa langit, galing sa langit ang revelasyon. Alam niyo po ba, na marami po tayong alam tungkol sa Diyos, na galing lang po sa tao, galing lang po pinalaalam sa'yo ng, na nandito sa mundo, flesh and blood, yan ang meaning. Pero ang kailangan niyo po ay ang nagpakilala sa inyo sa Diyos ay ang langit. Yan po ay supernatural po yan. Hindi po yan yung katha-katha. Pag hindi niyo pa po nakikilala ang Diyos ng ganyan, na siya mismo ang nagbukas ng inyong spiritual na mata, ay magtanong-tanong po kayo sa inyong sarili. Dahil kailangan niyo po na ang Diyos na buhay ang magbukas ng inyong mga mata para makita niyo siya. Yan po ang totoong faith. Yan po ang pananampalatayang nakakakita sa Diyos na buhay. Ang pananampalataya po ay hindi po dito. Ang pananampalataya po ay dito sa kaloob-looban at yan po ang nagbubunga ng mga milagrong buhay. Yan po yung nakita nyo kay Pastor Lolo na dating magnanakaw, kuratong paliling, leader pa. Tapos, inilagay ng Diyos dito sa lugar na to. At nagkaroon kayo ng isang milagro sa harap nyo. Nung nabubuhay pa siya, every time na marinig nyo yung magsalita, pinapanood nyo milagro eh. Buhay na hindi kayang gawin ng kahit sino dito sa lupa. Buhay na nabago ni Kristo. Yan po yung pinanggagalingan. Yan po ang pananampalataya na ang ibig sabihin, my own eyes have seen God. Yan po yun. Kaya pag kayo, yung listahan nyo, sabi ko nung ako'y nag-seminar ay, yung dati yung listahan, yung dati yung buhay, sulat nyo kung ano kayo doon. Magnanakaw, masakit sa ulo, suwain sa magulang, sinungaling, masiloso, magagalitin, inggitin, yun yung lumang sulat nyo, sinulat nyo lahat yung dati yung buhay. Tanungin nyo ngayon, isulat nyo ngayon yung bagong listahan. Tingnan nyo, baka naman, sinungaling pa rin, suwain pa rin sa magulang. Oh, magagalitin pa rin, siloso pa rin. Aba, parang ganun din yung listahan. Pareho ata, wala ata nagbago Ay pag ganyan po, ay kayo po dapat lang na magduda at papayuhan ko po kayo talaga na kayo po ay magduda. Magduda kung totoo ba kayo nasa pananampalataya. Dahil hindi niyo po ba alam, sabi ni Paul, hindi mo ba alam na ang banal na spirito ay nasa iyo? Kaya nga daw po, examine yourself whether you are in the faith. Prove your own self. Know you not that the Holy Spirit is inside you? Hindi mo ba alam? Supernatural po yan. Imposible kung hindi nyo alam yan. Sa bawat araw po ng pag-walk with God ninyo, meron po kayong kasamang supernatural. Hindi nyo alam. Hindi nyo masabi. Hindi nyo matanto kung kayo'y totoo. Every day, naglalakad po kayo't nabubuhay sa milagro. Kasama niyo po ang Diyos na buhay na lumikha ng lahat ng nakikita nyo. Kaya niyo po ba kakilala ang Diyos na ito? Yan po yung Diyos na binabasa niyo sa Biblia. Diyos ni Moses, Diyos ni Jacob, Diyos ni Isaiah, Diyos ni Joseph, Diyos ni Solomon, ni David. At yung mga istorya nitong mga to, nakita niyo naman, di ba? Araw-araw milagro, walang imposible. Bakit huminto ang mga milagro? Bakit parang hindi nyo na masabing gagaling ka sa pangalan ni Jesus, makakalakad, makakakita yung bulag? Bakit hindi nyo na magawa? Alam nyo po ang malaking problema dyan. Hindi nyo kilala ang Diyos na katulad ng pagkakilala nila. Bakit? Binabasa niyo po ba ang Biblia? Isang libro na nagre-reveal kung sino siya. Meron ka bang oras sa isang linggo na magmumuni-muni ka? Na magmamasid ka ng kalikasan? Alam niyo po ba, pag mabibilang ko po yung tunay na worship na nararanasan ko, hindi ko po matatandaan yung tunay na worship na nangyari po ay sa church. Sa
akin po ito karamihan po ako'y nakakaranas ng ang Panginoong presensya niya ay hindi ko maipaliwanag na bumaba. Na talagang yun po ay yung hindi mawawala sa inyo, hindi niyo po malilimutan. Yan po yung mga time na sabihin ko po sa inyo minsan ay yung kayo solo. Alam niyo po ba, meron yung lahat ng tao sa buong mundo, bawat isa, meron pong time na tulad tayong lahat. Yan po yung lahat ng tao, mahirap, pulubi, mayaman, nakatira sa mansyon, nakatira doon sa gubat, walang bahay, barong-barong. Lahat po tayo pare-pareho sa oras na to. Yung po bang pagpatak ng gabi, alas 12, alas 11, yung po bang nakahiga ka na, sa kung saan ka humihiga, sa bed, sa lupa, sa banig, yung mayayaman nakahiga sa kung anong gintong kama. Meron po tayong isang oras na pare-pareho tayo bawat araw. Yan po yung pag nakahiga ka na. Yan po yung lahat ng noise nag-drop na tahimik na tahimik. Walang distraction sa paligid mo. Anak mo tulog na. Wala na yung mga nakakaabala sa iyo kung ano-ano. And I was hoping mga kabataan, tinurn off mo na yung phone mo, wala sa kwarto mo, inaalaw mo na mag-commune ka sa iyong puso. Sabi po yan Psalms 4:4. Ano sabi? Tingnan nyo, sulat nyo pong mabuti. Alamin nyo po kung bakit sinabi po yan ni David. Commune with your own heart in your bed at night. Bakit po? Yan po yung time, magsha-shutdown ang isip mo. Ang kaluluwa nyo po. Naiisip nyo po ba nangyayari pag kayo ay tulog? Para kayo nawala. Hindi nyo po ba naiisip yan? Tuwing gabi? Hindi nyo ba naiisip? Na yan ang, at kung bakit yung pagtulog ay isa sa mga napakaraming paggamit ng oras mo. Hindi nyo ba naiisip yan na half of your life ay i-spend mo sa tulog? Bakit kaya yan ay sinadyang gawin ng Panginoon? Kasi po, alam niyang super busy ka Pagdating ng gabi, yan yung time, face-to-face ka sa mirror ng iyong kaluluwa. Yung pag wala ka ng damit na maganda, make-up, na nakaupong parang kailangan tama ang upo, sa simbahan, ganyan Yung bang parang holy, hindi ka parang totoo ka. Kahit sa bahay minsan, sobrang busy yung nanay, aligaga sa gawain bahay, wala pa rin time na mag-isip-isip to commune with your own heart in bed at night. Wala pong exempted dyan. Kahit po napakayaman, dumadating po sa time na yan. Bakit po kailangan natin yan? Napaka-powerful po niyan. Yan po yung mga time na yan ang only time. Sinulat ko po yan sa Lockdown with God 1 na libro ko. Itinaskas ko po kung bakit napakailangan na yan po yung kadalasan na time that God visits you. When everything else is out. When everything else dropped. And you can no longer pretend because you don't have to pretend. Alam mo yan? Buong buhay mo, buong maghapon, you have to pretend. You have to look good. You have to put this. You have to talk nicely. Galit ka, pigil na pigil ka. Si David sanay na sanay niya pagka sapit ng gabi, solo-solo siya, magsusulat niya lahat ng inis niya, galit niya. Sabihin pa niya sa Diyos, patayin niyo po itong aking mga kaaway, gusto nila akong patayin. Yan ay yung sa totoo lang na bahagi ng iyong buhay. Yan po ang gusto ng Panginoon. Yung galit ka, sabihin mo. Galit na galit ka, oo, alam nga niya. Yan, nababasa nga niya yung puso mo. Para saan yung kunyari, ang bait mo. Sa harap ng Diyos. God wants only truth in the inward part. Yan po yung meaning niyan Sa lahat po ng ayaw ng Panginoon, yung pagpabalat kayo. Huwag po tayong magpanggap. Huwag po tayong mag-try na good kung hindi tayo good. Kasi po, tayo po naman ay kilalang-kilala ng Diyos sa kaibuturan. Wala pong maitatago sa Kanya. Kaya sa gabi, yan po ay isa sa mga time na nakakaranas po ako ng presensya ng Panginoon sa aking pong pagmumuni-muni ng mga akla. Yung binasa ko, minimorya ko, at minemeditate ko hanggang sa biglang suddenly light bulb. Kinakausap na ako ng Panginoon.
Panginoon. My eyes is seeing. It is one of the most amazing time for me. Pangalawa po ay yung po ako'y nasa nature, sa dagat. I love nature, not because I love nature, but because I love knowing God. And because when I'm with nature, God speaks to me. Kapag ako'y nakatingin sa dagat, kinakausap ako ng Diyos. Sinasabi sa akin yung bundok, how amazing God is. Alam niyo ba nagsasalita lahat yan? Alam niyo po ba lahat ng nilalang ng Diyos ay may language? They praise God. They worship God. They have their own music. Yung po mga puno, dahon. Ako po ay nagsasalita po scientifically sa inyo. Pag po yan ay nilagyan niyo po ng wire, electrical wiring, sasagapin po niyan yung po mga vibration at sound na pinuproduce po ng ating mga puno at ng ating kahit bato meron. Di ba sabi ni Jesus, pag hindi kayo nagpuri sa akin, I can raise even the stones to praise me? Kasi po they do. Nagpipraise po lahat ng creation ng Panginoon. May sinasabi sila sa atin. Hindi naman po kayo weird, na parang weirdo kayo pagka makakala ng iba, weirdo na ako. Pag tumingin ako sa kanila, sila ang weird sa akin. Hindi nyo alam na kinakausap ka ng mountain, the heavens declare the glory of God. Tuwing may between, tumingala ka lang, mayroon ka lang natututuhan about God. Tuwing yung buwan ang liwan-liwanag, ang laki-laki, nag-iiba ng kulay, they are declaring something to you about God that no pastor, no priest, not anyone on earth can ever teach you. And that is why you have to give time to commune with nature. At yan ang ginagawa ni Satan sa gadget. Ikaw ay magpakabuhos na lang dyan. 6 na oras ka na sa isang 24 hours dyan sa gadget mo, ay okay lang sa'yo. Ni wala kang time na tumingin man lang sa creation ni Lord. Eh paano mo nga siya makikilala? Alam niyo po ba yung isa pang ginawa ni Satan sa atin? Nung araw, kumakain tayo, puro po sariwa eh. Yung po bang hindi po pinroseso, yung hindi powder, nilagay sa lata, dinurog-durog. Alam niyo po ba sa science, ako po yung nakatapos na po ng naturopathic nutrition course. So pinag-aralan po namin yung kung paano po nag-work yung sustansya sa pagkain sa ating katawan. Ako po ay halos mahigit na 10 taon na nag-green juice, nagpa-fasting, kumakain po ng mga whole food. Yung po bang mga kapipitas lang, yung pong sariwang-sariwa na berde. Intindihin niyo pong mabuti na alam niyo po ba isa yan sa pamamaraan ng Panginoon para makapagpakilala ang kanyang sarili sa atin, sa kinakain natin. Dahil ang bawat kainin niyo pong sariwa, may enzyme po yan. Ang mga live enzyme po ay cell communicator. Nagko-communicate po yan sa cellular level sa inyo pong katawan. Ibig po sabihin niya, kaya po mga healthy, mga malalakas, yung po kumakain ng mga sariwang ganyan dahil po dun sa live enzyme na yun. Naiintindihan po, kilala po nung ating mga cells sa body natin. Pagkakain natin ng mga ganyan, kilala nila, nag-uusap sila. At ang napansin ko po buhat nung ako kumakain ng mga green juice na mga fresh, yung enzyme na live. Meron po akong hindi ko maipaliwanag na pagkaunawa sa nature. Tuwing pupunta ako dyan, hindi ko po ito masabi into words, but I can sense an understanding dito sa natural world na hindi ko alam noon na naiintindihan ko. And I believe it is because of this cellular communication between this eating the whole food from the plants or from all the whole foods na nakikita niyong sariwa, pumapasok yung live enzymes na na-activate ang communication at a cellular level sa iyo, in your being. And that's why there is an understanding there of the natural world, which you all lost. Most of the people lose it. We all lose it. Why? Eh, tingnan nyo naman ang Jollibee. Tingnan mo naman yan, puro nakadilata. Lahat ng processed food na dinurog-durog. Meron pa po bang live enzyme yan?
Lahat po na yung patay. Pag kinain mo yan, di kilala ng body yan. Walang komunikasyon yung inyong cell dyan. Hindi nila alam. Kumakain ka ng mga patay. So, anong nangyayari? Ninanam niya at dinededen niya yung sinasabi ko sa inyo ngayon na pagkaunawa ko on a cellular level, dito sa mga creation create ni Lord. Ano ba sabi ni Lord sa Genesis 3? I give you all the green plants for food. Basahin niyo po. Lahat naman nilagay ni Lord dyan, secret lahat. Tingnan niyo po mabuti kung anong ginawa ni Satan. Mula sa pagkain, sinira niya, lang niya yung pagkakilala mo sa Diyos. Nakikita niyo po ba kung gaano katinding pandaraya ang nangyari sa buong mundo? Anong gustong kainin ng tao? Lahat ng nakapackage. Patay na lahat yun eh. Wala na po yan yung sinasabi ko sa inyong life enzyme na pag kinain nyo, kilala pa ng cell ng body nyo. Kaya napakarami nagkaka-cancer, nagkakasakit, kung ano-ano sakit pumapasok sa atin. Bakit po hindi nyo sinusunod? Sinabi na nga po ng Panginoon kung ano po ang pagkain na po na piniprepare for us. I give you all the green plants for food, all the herbs. Sinabi niyo yan eh. Yan po yung secret na life, na yung energy mo hindi mawawala kasi may continuous communication. Ang body mo, yung nutrition mo pinakain, nakikipag-usap yan dun sa cells ng inyong katawan. At pinapakilala pa rin yan ang Diyos na buhay na gumawa ng pinakain mo. Naintindihan mo ba? Kaya kayo, nawalan na kayo ng gana, hindi nyo na na-appreciate yung greens, yung dagat, yung river, yung nature. Na-appreciate nyo ba yung Panginoon dyan? Parang nawalan kayo ng interest. Bakit? Sinimulan ni Satanas yan sa pagkain. Kinakain nyo yung walang komunikasyon sa kanyang milikha on a cellular level. I know hindi nagsasalita yung mga yan sa inyo ng ganito. Pero sa cells natin, may communication po yan. Tayo po ay cellular being. Alam niyo po ba na yung quantum computing na parating, yan po ang meaning nun eh. Yan po ay kasama sa maiintindihan ninyo one day. Doon po sa Daniel 12:4 na sinabi po na yung pong kaalaman ng tao ay mag-i-increase at mag-multiply. Kasama po dyan yung quantum. Ano ba yung quantum? Alam niyo po ba kung ano yung quantum? Yan po yung pinakamaliit na bahagi natin. Yung po bang, di po ba matter tayong lahat? We are matter. Made of atoms. Nag-o-occupy ka ng time and space. Kaya may time dito. Di po ba pagdating po dun sa dimension na yun, sa kalawakan, wala naman time, wala namang space. Lumulusot. Si Jesus nga, nung nabuhay uli, lumusot. Quantum lahat. Ano yung quantum? Yung pinakamaliit, yung lumulusot na talaga para bang light. Lumulusot-lusot. Bakit? Walang mass. Naintindihan niyo po ba ito sa science? Ito po ay may kinalaman din sa pagkakilala sa Panginoon. On a cellular level, marami pong way ang Panginoon na ipakilala ang sarili niya sa atin. Kaya, panahon po, naisipin niyo pong mabuti, gaano lang kababaw ang pagkakilala ko sa Panginoon. Yun lang tradisyon na tinuro sa akin. Nakinig po kayong mabuti ha. Yung pong time na si Jesus nakapakaw sa krus, meron po dalawa magnanakaw sa kanan, kaliwa. At yung pong isa, kinakars at siya ay sinusumpa, galit sa kanya. Yung isa naman, ang sabi ng magnanakaw, nakilala siya, nabuksan yung mata. Ang sabi kay Jesus, Panginoon, remember me when you are already reigning in your kingdom. Ayan. Ano po ba ang significance nito sa atin? Kasi sumagot si Jesus dun sa magnanakaw na yun eh. Ang sinabi ni Jesus, ngayon din, kakasamahin kita. Ngayon din, dadalhin kita. You will come with me in paradise. Ano po ba ang kahalagahan nito? Ano ba naman, ba't biglang umentra itong kwentong to? Ay, ito po ang napakahalaga na bakit ito'y kailangan kasama sa pag-aaral natin. Ito po, magnanakaw na to. Hindi naman po yan umupo dun sa Bible study ni Pastor na nagturo si Pastor ng doktrina ng justification by faith. Hindi naman po yan umupo ng 20 years dun sa kung ano-ano turo. Hindi naman nag-aral sa Bible school. Hindi
Hindi naman nagtugtog dito, hindi naman nag-house-to-house Bible study, hindi naman naglingkod sa Panginoon, hindi naman umattend man lang ng church itong magnanakaw na to. Pero anong sabi? Alam niyo ba, he made history. He is the first ever man who went with Jesus after he died on the cross and experienced redemption. He was the first ever man. Magnanakaw na hindi pinababa ni Jesus. Gumawa ka muna mabuti dyan, ha? Umattend ka muna church. Umattend ka muna nung Bible study. Pag-aralan mo muna yung mga doktrina. Kala nyo, pupunta nyo dito, kakaaral nyo, mas paboran nyo sa inyo, o pag mabait kayo, mas mahal kayo ng Diyos. Hindi po. Makikita nyo po bang walang tinatangi ang Panginoon? Na magbigay ka sa hindi, mahal ka ng Panginoon, i-bless ka niya because He is good. Because God is good and it does not depend on what you do. God loves you and He said it so. It doesn't depend on what you're doing for God. Yan po ang napakatinding mahirap tanggapin ng tao eh. Yung po bang mga mataas ang pride? Makakapunta ako sa langit, wala akong gagawin. Kailangan magpakabait muna ako. Ayan yan yung pride eh. Yung bang marunong ka pa sa Diyos, yung bang dagdagan mo, yung dapat may gawin ka. Lahat po na yan ay kinrush sa cross. Yung pride, ang pinakaugat ng lahat ng kasalanan, yung bang marunong ka pa sa Diyos na, kaya mo namang maging mabuti. Pwede ba naman yung hindi na lang ako nagpakabuti o gumang mabuti, tatanggapin na ako sa kaharian na Diyos. Pwede ba naman yan? Yan yung magnanakaw eh. Tingnan niyo yung magnanakaw. Ano sinabi niya? Nagdasal ba siya, Panginoon Jesus, tinatanggap kita sa aking puso. Nagsisisi ko sa aking mga kasalanan. Nagdasal ba man lang siya ng gano'n? Huwag niyo pong ilagay sa kahon ang ating Panginoon. Sinabi lang po ng magnanakaw, Panginoon, alalahanin mo ako pagdating mo sa iyong kaharian. Yan lang po, walang formula. Ang binasa po ni Jesus doon, puso. Yung pananampalataya na walang katumbas na salita, walang formulang dasal. Yan po ang Panginoon natin. Nakikita niyo po ba kung gaano kahirap tanggalin ang mga tradisyon na natutuhan natin? Kasama po tayo doon. Hindi lang po yung Katoliko, hindi lang po yung mga Pariseo, mga Hudyo. Kahit po tayo na mga nandito sa church na tinatawag natin ang sarili nating tunay na Christian, born again, ay na-biktima ng tradisyon. Alam niyo po ba yan? Yung mga dasal niyong kagaganda na parang bumubulaklak na gaya kay pastor. Magandang magdasal. Alam niyo po ba na pwedeng tradisyon yan? Alam niyo po ba yung dasal na gusto ng Diyos? Sometimes, hindi ka nag-pray until you learn to pray ng walang words. Alam niyo bang ibig sabihin yan? Yung pong dasal na Diyos lang at Diyos lang ang nakabasa ng puso mo. Nagdasal ka yan. Wala kang sinabi, hindi mo masabi. Walang katumbas na salita, pero nagdasal. Ang puso mo, katulad ng magnanakaw. Huwag po natin ilagay sa tradisyon ng ating Panginoon. Nakita niyo po ba ang pagkakilala sa Panginoon? Nagmumula sa kanyang nilikha, basic, pagmamasid. Kasama po yan, yung pong baby na bagong panganak. Ang sabi ko po sa inyo, pagmasdan ang mukha. Kasi meron pong mensahe yan na ibibigay sa inyo about God. Kasi kalilikha lang sa Kanya eh. Tingnan niyo po yung mukha ng bata. Pagmasdan pag natutulog. Tingnan niyo po ang innocence. And then magmasid kayo, pumunta kayo sa dagat. Hayaan niyo mag-isa ang inyong mga sarili. Huwag po kayong matakot na mag-isa. Dahil yan po ang panahon na pagkakataon ng Panginoon Diyos na magpakilala sa inyo. Hindi lang po dito sa church. In fact, ang hirap dito eh. Panggap-panggap dito eh. Paganda-ganda eh. Nag-iisip lang gagawin eh. Tutugtog ako mamaya, kailangan kahit itong gawin ko. Hindi na ako makapakinig kay Sister Mavi kasi may gagawin ako. Ako yung magka-closing prayer. Tingnan niyo yan. Hindi kayo makapokus eh. Pero sa gabi,
nag-iisa kayo. O umalis kayong bahay, nagpunta kayo sa tabing ilog. At kayo doon ay nakipag-usap sa Diyos nang sa totoo lang. Yan po yung mga mahalagang oras sa buhay ng tao. Huwag niyo po sayangin, kaya nga tayo pinapatulog ng Diyos eh. Kalahati ng buong 80 taong buhay mo dito sa lupa, i-spend mo para matutulog ka. Yan po ay hindi lang para mag-repair ang body. Yan po yung chance mo na mag-isip-isip, na makilala mo ang Diyos nang walang distraction. Gaano mo kakilala ang Panginoon sa buhay mo? Yung narinig mo lang ba? O yung sarili mong mata, nakita mo siya? Yan po ang ating i-close na pagtatanong sa ating pinag-aralan ngayon ay kung gaano nyo po kakilala ang Panginoon. Si Jesus po. Sino sa inyo si Jesus? Yan po ang mga tanong na dapat niyong sagutin at gusto ko pong mag-close dito sa Mateo chapter 7, verse 21 to 23. Sulat niyo po. Kasi ako po ay, nandito yung Bible ko sinasabi ko lang po sa inyo kasi kinakabisado ko po lahat yan eh. So alam ko po naman yan. Kasi po yan po ang kayamanan ko. Kapag po kinuha ang physical na Bible sa akin, na gusto ko po nandito po ang salita ng Diyos sa akin, walang makanakaw. Kahit ilagay nila ako sa kulungan ng walang phone, walang Bible, ay may Bible ako, hindi nila maaalis. Ako naglalagay sa puso ko ng Biblia, kaya kabisado ko po yan. Yan po ang gawin nyo, yan po ang kayamanan natin na hindi mananakaw eh. Paano mo makikilala ang Diyos na hindi mo binubuksan niyang Biblia? Sana po bukas, simulan nyo na po na kayo'y gutom na gutom ha, na sabihin nyo sa Panginoon, Panginoon, bubuklatin ko ang banal na aklat, magpakilala po kayo sa akin. Sa Mateo po 7, 21 to 23. Ito po ay nakakapaisip eh. Yung pong pangyayari na to, sabi po ni Jesus dito sa mga tao to, ang senaryo po ay judgment na. Natapos na lahat ng mga hinulaan, nakaharap na tayong lahat sa Panginoon at tayo po'y huhusgahan na. Ang nakakapagtaka dito at nakakabahala ay ito. Itong mga tao na to, ang sabi ni Lord sa kanila, sabi ni Jesus, I never knew you. Depart from me, you workers of iniquity. Eh syempre, baka nga naman sa mga sila, sige. Kaya hindi sila kilala. Eh, basahin niyo pong mabuti para maintindihan natin kung bakit napakahalagang pag-isipan mo ito. Yung pong sinabihan ni Jesus niyan ay sino? Pakinggan niyo po, para mga Benihin style yan. Panginoon, nagpagaling po kami sa iyong pangalan. Itinaboy po namin ang mga demonyo sa inyong pangalan. Kami po'y nagpagaling, kami po ay ganito. Tingnan niyo mabuti, gumawa po kami ng milagro sa inyong pangalan, Panginoon. Tingnan niyo po mabuti. Yung mga taong sinabihan ng Panginoon niya. Ang ibig sabihin po niya, pwede kang magpanggap eh. Pwede kang magkunwari na ikaw ay mga Diyos. Na mahal mo si Jesus. Nakilala mo ang Diyos pa in the name of Jesus, in the name of Jesus. Pwede po lahat yan. Kaya po, isa pang tanong kung kilala ka ni Jesus. Kung kilala ka ni Jesus, kasi diyan sabi ni Jesus, I never knew you. Alam niyo ba na yan ang the saddest words na maririnig mo mula sa isang tao, yung hindi kita kilala? Yung bang kala mo kilala mo, tapos sabihin sa'yo, hindi kita kilala. Napakalungkot po niya. Eh di lalo na po kung si Jesus po yung magsabi niya. Hanggat tayo po'y nabubuhay, ito po yung time na tayo po hindi pa laro-laro. Serious po ang buhay kasi preparasyon sa darating na eternity po ito. At ito po'y paglalakbay na maigsi. Isipin nyo kahit 80 taon lang kayo, kalahati nga nun, uubusin nyo lang sa pagtulog eh. E di kalahati na lang ang natira, mag-aaral pa kayo. Yung another 3/4 na, tapos na kayo mag-aaral, magtrabaho pa kayo niyan. Yung mga oras na yun, pag binilang nyo, bakit matira na lang sa inyo? Konting-konti, mag-social media ka pa. Ngayon yung telepono nyo, inagaw pa yung 6 hours sa buhay nyo. Pag in-add nyo dyan, ang matitira na lang po sa inyo kung hanggang 80 taong kayo mabuhay, sabihin ng 90, ay ilang
buwan na lang ang natitira sa inyo. Yan po ay totoo. Mahigit 300 buwan na lang ata ang matitira sa isang lifetime or lifespan ng isang tao na ito ay predicted na ha, mathematical calculation ito. Isipin niyo po, gaano kaunti yung ilang buwan na yan? Tapos ubusin niyo pa sa pag-upo dyan sa cellphone. Titindahan lang naman kayo ni Lazada, ni Shopee. Bawat ipindot niyo yan, ilalagay sa algorithm ni Shopee yan, i-report kay Lazada yan. O ito, abot ang search nitong damit na to, nung ukay-ukay na to. O mamaya-maya lang, may tinda na kayo. Tinitindahan na kayo ni Shopee, di niyo ba napansin? Pinagbibusinessan kayo, mas payag na payag kayo. Kung babayaran lang yung oras na inuubos nyo dyan, halimbawa ay $25, bawat isang oras yung inuubos nyo. Ilang gano'ng kalaking pera yung sinasayang nyo dyan sa pag-upo nyo dyan sa gadget nyo. $25 per hour lang. Pinakamaliit na estimate. Sabihin na natin 1,000 per hour yung bayad. Kasi time is money eh. Pwede mo i-convert yung time mo sa pera. Di ngayon, di kayo yung nagpapa-convert ng mga business dyan. Kayo yung na-businessan eh. O di ba? Sipin nyo pong mabuti how you use your time kasi you don't have unlimited time. Tandaan nyo pong mabuti. Gaano ko po kakilala ang Panginoon. At isipin nyo po, sa ating pagtatapos, kung ako po ba, ay baka sabihan ni Jesus, I never knew you. Isipin niyo pong mabuti. At yung sinabihan po ni Jesus, mga tao pumupunta sa church, katulad nyo, daig pa kayo? Kasi sabi nga nila, nagpapagaling eh. In your name, we cast out demons. Nag-work sila ng miracles. In your name, we heal the sick. Can you imagine? But their heart is far away. And God knows, pagdating sa judgment, sabi ni Jesus, I never knew you. Magpakatotoo po tayo sa Panginoon. Huwag niyo pong isugal ang inyong pong kaluluwa. Walang bahalikan dyan eh. Imagine niyo po ang walang katapusan. Na 1,000,000 taon na, start pa lang. Another 1,000,000 years, start pa lang. Imagine niyo po ang eternity. Walang bahalikan. Hindi ka pwedeng bumalik sa lupa at ikaw ay manampalataya sa Panginoon. Hindi. Dito yan sa time na to. And you only have a number of years to do it. How much of God do you know? It's time to get serious because God is coming. So Jesus is coming back. But the most important thing is, hindi mo naman hawak ang buhay mo. You can come out here, you don't know if you will be alive. Do you hold your life? No. So why will you gamble it? Why will you gamble your life? It's the most foolish thing to do. How much do you know God? Yan po ang gusto kong tanong na inyo pong dalhin sa inyo. At sana naman po, pag uwi nyo ng bahay, ay gawin nyo na po yung mga hindi nyo nagawa dahil na-distract kayo ng kaaway, ha? Yung Bible nyo, punasan ng alikabok, itabi sa higaan. Ang telepono, kumuha ng basket, ilagay sa kusina, at bago matulog, alas 9 ng gabi, ilagay lahat ang cellphone doon. Huwag nyo hayaan kayo ay matalo ng kaaway. Patayin ang notification sa telepono para hindi naaabala ni Vice Ganda at kung ano-ano pang ting-ting-ting doon sa phone. Alisin ang devotion sa phone, ilagay ang Biblia, pwedeng lagyan ng highlighter pen. Kumuha ng notebook, pag may sinabi ang Panginoon, isulat. Memoryahin, ilagay dito. Dahil one day, mararanasan natin ang persecution. Yung Biblia nyo po, mawawala, kukunin. Baka wala kayo, Miss Campbell. Baka naman John 3:16 lang, hindi nyo pa alam. Paano kayo makasurvive yan? Yan ang ating kayamanan. Yan ang ating sandata. Yan ang ating power because God and His Word are one. Do you want to know God? Bakit inaalay ka ba yung Biblia mo? God and His Word are one. Sa tuwing babasahin ang Biblia, nakikipag-usap ang Panginoon, nagpapakilala sa atin. Ba't inahalik ka po? Ba't inip na inip, 1 minuto pa lang nagbabasa? Ba't di makamemorya? Nasa ng iyong gutom sa kanyang salita. Totoo nga ba na ako'y nananampalataya? Yan ang tanong. Totoo nga ba?
gaano ko kakilala ang Diyos na buhay. So sana, kapag dumating ang inyong pagsubok sa buhay nyo, my help comes from the Lord, the maker of heaven and earth. And you mean it. You mean it because you know that this God, there is nothing impossible. You know what it meant by my God is the maker of heaven and the earth. Kung di man lang kayo nakikipagpunta doon sa dagat o di nyo intindi yung maker through sa nakikita nyo, paano nyo masabing kilala ko yung Diyos na hindi mo intindi yung tinuturo ng gagamba sa'yo about God? Hindi mo alam ang tinuturo ng langgam. Kung anong tinuturo ng mga bituin sa'yo about God. Narinig mo na ba yung kanilang mga tinuturo about God? Basic na basic. And then you have the Word of God, which is God and His Word are one. Napakarami po nating chance. Huwag po nating sayangin. So tayo po lahat ay tumayo at gusto ko pong manalangin na pagsusukong muli ng ating buhay sa Panginoon.